very important, di ba yung security threat, sabi ni Win Gatchalian, meron daw na mga individual, no, na security threat at mga armado daw. Armado daw ng mga individual. Biro mo. And based on what intelligence? Matibag. And yun daw mga armadong yan, yung threat na yan, nanggagaling daw sa side ng mga sundalong, yung mga dating sundalo na tinatawag nilang kargador na may hawak ng totoo at first-hand experience and information at mga sagot sa flood control corruption. Ang tunay nga na threat-threaten, yung nasa Malacanang. Kasi talagang nalalaman na ng publiko, saka nabubunyag na yung kung sino yung punot dulo ng korupsyon na ito. At hindi ang tao ang na-threaten. Gusto nga ng tao malaman yan eh, di ba? Bakit nyo kailangan tadlangan yan? Ginagawa nyo lang dahilan yan para mapigilan nyo yung pagdinig sa ilalim ng Marcoleta investigation sa flood control. And now that they mentioned na merong batch 2, doon na sila na-threaten. Naku, baka dito na lumabas yung bagadero ko talaga. Di ba? They were so threatened, Pam. They resorted in ad hominem attacks na talagang hindi karapat-dapat na binibigkas ng isang senador in the halls of the Senate. Yung Erwin Tulfo, yung Rafi Tulfo. Kaya ngayon, Pam, alam mo, saludo ako kay Attorney Baligod. Ever since they came out, he was very, very prim and proper, very, very respectful, very, very polite, very, very legally academic doon sa kanyang mga posts. Pero anong ginawa ngayon ni Attorney Baligod? He is beating them in the game, no? Ng mga tulpo na bardagulan. Attorney Levy, saludo ako sa iyo. Grabe na magbardagol si Attorney Levy ngayon. Yung legs daw, pagandahan na lang ng legs. Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. Totoo. Kasi mas nagtatraction pa sa mga tao at mas naiintindihan sa mga tao yung ganong klase. Because the people now are seeing na binabardagol na nitong administrasyon ni Bongbong. You look at Claire Castro. Mag-academic debate ka ba kay Claire Castro? Kay Melvin Matibag. Makikipag-academic. There you go. Diba? So, and I think this is a wise decision on Attorney Baligod na lagyan ng kunting humor, lagyan ng kunting pang-iinsulto at ilabas nila ang kabayanihan ng mga former Marines na ayaw nilang tawagin na mga former Marines.